Ang girlfriend ko, para talagang pusang malambing. Hindi lang 3 beses sa isang araw kung humalik. Sinasabi pa niyang inaakit ko raw siya buong araw. Kahit sa restaurant o kusina. Basta mahuli niya ako. Kailangan ng isang walang awang malalim na pag-uusap. Pero noong malapit na akong mag-propose, hindi ko sinasadyang. Nakita ko siyang napakalamig sa isang handaan. Lahat ng tao sa paligid ay pumupuri sa kanya, tinatawag siyang i-prinsesa ng Golden Circle. Maraming tao ang nag-aakala na si Liu Ruyan ay alaga ko lang na parang gintong haula. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. May itsurang malinis at kaibig-ibig. Mukhang masunurin at mahinhin. Sa tangkad niyang 1.7 metro, kakaiba ang kanyang pagiging malambing. Coco, malambing niyang tawag. Parang isang pusang masunurin at mapagmahal. Coco, sa wakas nakauwi ka na. Pagbukas ko pa lang ng pinto. Hinubad ni Liu Ruyan ang kanyang apron at sumalubong sa akin. Agad ko siyang niyakap. Isinuot ang kanyang malambot na ulo sa balikat ko. At naglalambing sa aking dibdib. Isang araw hindi nakita si Coco. Miss na miss ko na si Coco. Ang katulong kong assistant sa tabi ay sanay na, iniiwas ang tingin. Inilagay ang dala niyang briefcase sa shoe rack sa may pasukan. Boss, kung wala na pong iutos, mauna na po ako. Tahimik na umatras ang empleyado. At walang emosyong isinara ang pinto. Nang makita ang eksena, natatawa kong hinaplos ang namumulang tainga ni Liu Ruyan. Bakit mo laging pinapakain ng dog food ang assistant ko? Kahit malambing ang girlfriend ko. Sobrang dali rin niyang mahiya. Noong nagsisimula pa lang kami. Mahahalikan mo lang ang pisngi niya, mamumula na. Hindi pa rin nagbabago ang ugali niya ngayon. Nadagdagan lang ng hilig na magpakita ng easy. Dahan-dahan kong binitawan si Liu Ruyan. Bubuhatin sana siya para paupuin sa braso ko. At dinala sa restaurant. Yumuko siya at kinagat ang labi ko. It's a mue, detebue, sabi niya, kasi sobrang galing ni Coco. Gusto kong malaman ng lahat. Na si Coco ay kasama ko. Pagkasabi nito, malungkot siyang yumuko. Ang mga mata niya ay basa-basa habang nakatingin sa akin. Natatawa kong ginulo ang buhok niya. Ikaw ang pinakagusto ko, Nang marinig ng pusang walang kasiguruhan ang matatamis na salita. Biglang nagliwanag muli ang kanyang mga mata. Lumapit siya para humalik at yumakap ng matagal. Bago kontentong bumalik sa kanyang upuan sa hapagkainan. At nagsimula kaming kumain. Naiisip ko ang mga tsismis na laging naglipana sa kumpanya. Tinitigan ko ang walang lamang daliri ni Liu Ruyan. Biglang may naisip ako. 3 taon na kaming magkarelasyon. 2 taon nang magkasama sa bahay. Ang bilang ng aming pag-aaway ay mabibilang lang sa 2 kamay. Harmonyoso kami na parang matagal ng mag-asawa. Pero kahit ang mga matagal ko ng business partner, ay naniniwalang si Liu Ruyan ay tiyak na alaga ko lang. Pahiwatig nilang tinatanong kung kailan ko raw gustong magpalit ng kilasa. Si Liu Ruyan ay nagtatrabaho sa bahay araw-araw. Kapag naririnig niya ang mga tsismis na ito, tiyak na hindi siya mapakali. Paano kaya kung mag-propose na ako? Nang sumagi ito sa isip ko, agad kong lihim na inutusan ang aking assistant. Na-i-book ang pinakamalapit na maliit na auction na makukuha ko. Ako'y isang taong atat. Hindi talaga makapaghintay sa custom-made. Mas mabuti pang bumili na lang ng kilalang, ready-made, para mas mabilis. Sakto namang narinig ko na sa auction na ito. Ay dadalo rin ang prinsesa ng Golden Circle. Naglabas ang organizer ng maraming magagandang bagay para mapasaya siya. Kaya hindi na kailangang mag-alala na puro pangit na bagay lang ang makikita. Nagsinungaling akong may business trip at umalis ng bahay. Habang naghahanda para sa proposal. Inaayos ko rin ang bagong bili naming villa. Noong araw ng auction, nagpalit pa ako ng bagong kotse. Para maiwasang makita ako ni Liu Ruyan sa labas. Baka mahirap nang magpaliwanag. Hindi malaki ang auction na ito. Pero dahil darating din ang prinsesa ng Golden Circle. Sobrang daming koneksyon ang dumating. Para mas maasikaso ang mga mahahalagang bisita. Nag-organisa ang host ng isang maliit na handaan bago ang auction. Para makapag-usap ng negosyo at relasyon ang mga naroroon. May sadya talaga ako sa auction.
Kaya hindi ako agad nakipaghalubilo sa kanila. Sa halip ay nagtago ako sa isang sulok at pinag-aralan ang listahan ng mga item. Matapos kong lihim na pumili ng ilang item sa isip ko, kinuha ko ang cellphone ko para itala. Sakto namang may nag-pop up na mensahe mula kay Liuruyan, Coco. Kailan ka uwi? Miss na kita, kasama pa ng isang cat emoji. Pag naalala ko ang kanyang kaawa-awang mukha, hindi ko maiwasang lumambot ang puso. Miss na rin kita. Huwag kang mag-alala, malapit na akong umuwi. At may dala akong malaking sorpresa para sa iyo. Ang huling pangungusap na iyon ay hindi ko na naipadala. Agad nagpadala si Liuruya ng 2 cat emoji na naglalambing. Kung ganon, hihintayin ko si Coco sa bahay. Tingnan mo nga naman. Ang bait-bait na girlfriend. Kailangan talagang madaliin ng iwi sa bahay. Sa gitna ng mataong, eleganteng handaan, pinigilan ko ang sarili ko ng matagal. Para hindi tumawa ng sobrang lakas. Nang akmang magre-reply na ako ng huling mensahe. At isusuksok na ang cellphone sa bag ko. Isang sigaw mula sa di kalayuan. Ang kumuha ng atensyon ng lahat. Agad kong itinago ang cellphone ko. At tumingala sa direksyon ng kaguluhan. Isang pamilyar na mukha. Ang biglang sumalubong sa paningin ko. Napasinghap ako ng malalim. Tumayo at tinitigan itong mabuti. Nagkakamali ba ako ng tingin? Yung girlfriend kong kani-kanina lang ay nagpapadala sa akin ng mga naglalambing na emoji sa cellphone. Ngayon ay nakasuot ng elegante at marangyang evening gown. Pinaliligiran ng mga taong parang bituin sa paligid niya. Sa harap niya, hindi kalayuan, ay isang lalaking takot na takot. Ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo. Parang isang reynang nasa itaas ng lahat. Wala na ang pagiging masunurin at malambing na ipinapakita niya sa akin. Sa halip, siya'y hindi maabot, may otoridad, at ang lalaking nakahandu sa isasahig ay putlang-putla, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakayuko lang siyang naglalaro sa kanyang cellphone. At ang taong parang aso sa tabi niya ay hindi napigilang magsalita. Ito ang pinakamataas na prinsesa ng ating Golden Circle. Lumapit ka agad na parang manyakis para makipagkilala. Karapat-dapat ka ba, ikaw na anak lang ng isang pangatlong klaseng pamilya? Nawalan ako ng malay. Tulala akong nagtago sa likuran ng mga tao, pinagmamasdan si Liuruyan. Tungkol sa sinasabing prinsesa ng Golden Circle. May narinig na rin ako. Ang pamilyang Liu ay isang matagal ng makapangyarihang pamilya sa kabisera. Kaya lang, nitong mga nakaraang taon, dahil sa panloob na awayan sa pamilya, maraming palpak na nangyari. At patuloy na bumagsak ang kanilang negosyo. Noong lahat ay nanghuhula. Kung aling bagong yaman ang aangkin sa posisyon ng pamilyang Liu. Biglang lumitaw ang isang dalaga mula sa pamilyang Liu na maituturing na henyo sa negosyo. Halos siya lang ang pumigil sa pagbagsak ng pamilyang Liu. Matapos niyang ayusin ang malaking pamilyang ito, dinala pa niya ito sa mas mataas na antas. Dahil sa kanyang galing at hindi pagiging mahilig magpakitang gilas. Labis siyang hinahangaan ng mga tao sa kanilang kakulo. Sa kalaunan, pabiro siyang tinawag na Big Sister. Habang nakikipagsapalaran ako sa mundo ng negosyo, narinig ko na rin ang kanyang pangalan. Pero dahil hindi kami magkatugma sa larangan, at dahil napakahusay niyang magtago ng kanyang pribadong buhay, kaya hindi ko alam ang kanyang itsura at pangalan. Kaya naman, hindi ko kailanman naisip na maaaring kilala ko siya. Ang girlfriend ko lang sa alaala ko ay dalisay at tapat. Parang isang maliwanag na apoy. Samantalang ang prinsesa ng Golden Circle sa mga usap-usapan ay malamig at mayabang. Mabilis at epektibo ang kanyang mga pamamaraan. 2 taong may halos magkasalungat na personalidad. Paano ko sila mapagsasama? Sa isip ko bilang iisang tao. Kinuskus ko ang aking noo. Sinubukan kong magpadala ng emoji sa girlfriend kong naghihintay pa rin ng reply ko. Halos kasabay noon. Ang cellphone ng dalagang pinaliligiran ng mga tao ay tumunog din. Ngayon, lahat ng dahilan tulad ng magkamukha lang sila ay nawala na. Talagang hindi ako nagkamali ng tao. Ang tinatawag na prinsesa ng Golden Circle ay talagang ang girlfriend kong 3 taon ko nang kasama. At malapit ko nang alukin ng kasal. Mula nang makilala ko si Liuruyan.
Palagi kong inaakala na siya ay isang ordinaryong babae sa lungsod na may simpleng pamumuhay. Nagustuhan niya ako sa unang pagkita. Noong inimbitahan ako ng dati kong paaralan para magbigay ng talumpati bilang isang matagumpay na nagtapos. Pagbaba niya sa entablado, palihim siyang pumunta sa backstage. Para lang kapag walang tao. Hintayin akong hingin ang contact number ko. Noong panahong iyon, si Liu Ruyan ay nakasuot ng cute na puting bestida. Nahihiya ang ngiti. Talagang itsurang isang dalisay na dalagita na bagong graduate. Noon, sa pamamagitan ng palaging pagpapapansin sa social media at mga love letter na parang isinulat ng elementarya, matagumpay niyang naiwan ng malalim na impresyon sa akin. Sa loob ng 6 na buwang panliligaw niya sa akin, hindi lang siya araw-araw nagsusulat ng tula ng pag-ibig. Madalas din, kapag sigurado siyang hindi niya ako naistorbo, pumupunta siya sa kumpanya para dalhan ako ng pagkain. Napunan niya ng husto ang emosyonal kong kahungkagan. Noon, kagagaling ko lang sa pag-ahon sa kumpanya. Nakaka-relax ang isip. Sa kalaunan, nahulog ang loob ko sa kanya. At natural lang na naging kami. Si Liu Ruyan ay bihirang magkwento tungkol sa kanyang pamilya. Kapag hindi maiiwasan ang usapan, malabo niyang sinasabi na maaga siyang naulila sa mga magulang. At hindi masyadong tahimik ang kanilang pamilya. Naiisip ko na pareho lang kami ng sitwasyon. Kaya para hindi makasakit ng damdamin, hindi na ako nagtanong pa. Kahit na may nararamdaman akong may itinatago siya. Iniisip ko lang na kapag gusto na niyang sabihin, wala siyang maitatago. Pero ngayong nabuksan na ang barahan ng kanyang itinatagong pagkatao, doon ko lang napagtanto na ito pala talaga ang malaking sorpresa. Umismid ako. Hindi nagtagal ang kaguluhan sa lugar. Mabilis na nagpadala ang organizer ng mga tao para ayusin ang problema. Ang namamahala ay walang tigil sa paghingi ng paumanhin kay Liu Ruyan, habang may sinasabi sa lalaking nakahandusay sa sahig. Ang lalaking kanina pa ayaw tumayo. Biglang namutla. Nanginginig na tumayo mula sa sahig. Humingi ng paumanhin at mabilis na umalis sa handaan. Si Liu Ruyan ay nanatiling malamig ang mukha mula simula hanggang wakas, hindi nagsalita. At hindi man lang tumingin sa mga tao sa paligid. Nakayuko siyang nakatitig sa kanyang cellphone, na parang binabantayan ang isang mahalagang kayamanan. Ayaw magbigay ng kahit kaunting tingin sa iba. Hanggang sa dinala ng namamahala ang isang grupo ng tao. Para maupo na raw sila sa pribadong silid. Doon lang, parang nag-aatubili, itinago ni Liu Ruyan ang cellphone sa bulsa ng kanyang damit. Walang pag-aatubiling tumalikod at umalis. Tiningnan ko ang naglalambing na pusa sa chat appy. Saka tiningnan ang kanyang mayabang at eleganting likod. Sige lang, girlfriend, ang dami mo palang mukha. Nakikipaglaro ka sa akin ng change face, ha? Nakangisi kong itinago ang cellphone ko. Kamakailan dahil maraming trabaho. Lagi akong nakokonsensya na hindi ko siya gaanong naaasikaso. Pero ngayon, konsensya. Para saan pa ang konsensya? Hindi ba't abala naman pala siya araw-araw? Nakakatatlo o 4 na baso na ako ng red wine. Bago ko bahagyan napigil ang init ng ulo ko. Bago ang auction, natapos ang maikling handaan. Nagsimula ng gabayan ng mga miss ang mga bisita papasok. Nanggigigil ako sa galit. Maingat kong tiningnan ang auction number sa fee area. Saka lang ako pinapasok at pinaupo sa nauna ko ng nabook na pribadong silid. Nagsimula na ang auction. Hindi ako nakatitig sa mga item sa entablado. Sa halip, maingat kong pinagmamasdan ang mga galaw sa fee area sa itaas. Ano mang item na gustong ibid ng silid ni Liu Ruyan. Sasali ako para taasan ang presyo. Kung ano ang gusto niya, iyon ang tataasan ko. Paulit-ulit na ganoon. Ang ibang tao sa auction hall ay napansin na rin ang kakaibang tensyon. Basta kami ang sumasali. Sa pagbid ng item, maliban na lang kung sobrang bihira talaga. Hindi na sila sumasabat pa. Sa ganitong paraan, 7 beses kong tinaasan ang presyo ni Liu Ruyan. At sa wakas, hindi na siya nakatiis. May kumatok sa pinto ng silid. Ang pumasok pagkatapos kong pilitin ay ang mukha ng namamahalang nakita ko kanina sa handaan. With Chen, kinukuskus niya ang kanyang mga kamay.
Mukhang nahihiya na nasangkot sa gulo. Mainit ang panahon kamakailan. Madaling uminit ang ulo. Ito po ay fruit platter na inihanda ng auction hall para sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo. Nang makita niyang tumango lang ako at hindi nagsasalita. Pinunasan ng namamahala ang kanyang pawis. Ang number 88 po ay si Miss Liu. Kilala rin po kayo sa mundo ng negosyo. Hindi po maaaring hindi ninyo alam. Maganda ang mga gamit ninyo. Kaya lang, hindi ako masyadong nakapagdala ng sapat na pera. Kung umabot na ang presyo sa puntong ayoko na. Hindi ba't normal lang na hindi ko nabilhin? Mukhang nahihirapan ang namamahala. Chendi. Nag-isip ako. Alam kong pareho kayong customer. Mahirap din para sa iyo. Hindi kita pahihirapan. Ilagay mo ang platter. Hindi ko guguluhin ang venue mo. Sa ilang beses kong pagtaas ng presyo, malaki na rin ang nagastos ng silid na iyon. Medyo nabawasan na rin ang galit ko. Ang pagpapadala lang ng namamahala para kausapin ako. Ay nangangahulugang wala siyang balak alamin. Kung sino ang kumakalaban sa kanya. Para lang siyang nagtataboy ng langaw. Ayaw masira ang mood niya ngayon. Wala na ring masyadong saysay ang ginagawa ko. Mas mabuting tumigil na ngayon. At magpakita ng utang na loob sa auction hall. Nang marinig ito, agad na nakahinga ng maluwag ang namamahala. Chen. Kayo po ay aming mahalagang bisita. Ito po ay dapat lang naming gawin. Nagpadala pa ng 2 bote ng red wine ang namamahala. Kung ganon, hindi ko na po istorbohin ang inyong kasiyahan. Mauuna na po ako. Kinawayan ko siya. Sa mga sumunod na item, hindi na ako nakipagtalo pa. Habang pinagmamasdan kong parang tubig kung gumastos ang silid ni Liu Ruyan sa pagbili ng napakaraming bagay. Nakayuko akong paulit-ulit na binabasa ang impormasyon tungkol sa pagkatao ni Liu Ruyan. Na ipinadala ng aking assistant sa cellphone. Magulo ang isip ko. Dati, lagi kong inaakala. Na, sa negosyo man o sa pag-ibig. Kaya kong maging mabilis at malinis sa pagdedesisyon. Pero nang mangyari na talaga sa akin. Paulit-ulit kong pinag-isipan. Pero 3 salita lang ang lumalabas sa isip ko, hindi ko kaya. Sa ilang taon naming pagsasama. Siya ay tunay na isang very good girlfriend, mabait, maalaga, mapagmahal. Halos ibigay na niya sa akin ang buong puso niya. Hindi naman ako tanga. Nakikilala ko ang tunay at peking damdamin. Isa pa, kung iisipin ang kanyang katayuan. Ano naman ang makukuha niya sa akin? Yung mga mapanuyang tao na nagsasabing kumakain ako ng key soft rice umaasa sa babae. Na para siyang gintong hawla ko. Maliban na lang kung may kakaiba siyang hilig. Dati. Hindi naman sa hindi pa ako nakakabasa ng mga nobelang may hidden identity, nakatagong pagkatao. Karaniwan, kapag nalaman mong ang karelasyon mo ay isang big boss. Dapat masaya ka. Pero nang mangyari sa akin, doon ko lang nalaman kung gaano nakakainis ang ganitong hindi pagiging tapat. Nag-iisip ako ng kung ano-ano. Nang makita kong ang singsing na una kong nagustuhan ay nasa auction stage na. Nakatitig akong tulala ng matagal. Parang may nag-udyok sa akin, pinindot ko pa rin ang raise bid button. Hanggang sa 3 beses nang binanggit ng auctioneer ang numero ko. At ibinaba na ang martilyo ng auction. Doon lang ako natauhan. Kinuskus ko ang noo ko. Sige na nga. Kahit na may kaugnayan sa pag-ibig ang kahulugan nito. Hindi naman kailangang wedding ring na talaga. Pwede namang itago bilang koleksyon. Ang malaking auction ay natapos ng walang gaanong aberya. Ang singsing na nakuha ko, wala na akong ganang tingnang mabuti. Diretso kong ibinigay ang address ng kumpanya para asikasuhin ng assistant ko. Lumabas ako ng handaan. Habang iniisip ko kung uwi na ba ako para hintayin siya. O tatawagan ko na siya ngayon para hulihin. May isang taong humarang sa daan ko. Ikaw yung kaninang kumalaban kay Ate Liu namin, di ba? Ang babaeng may dilaw na buhok na kanina lang ay mayabang. Sa harap ni Liu Ruyan ay nakatayo na ngayon sa harap ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Walang pasensyang umismid. Alam ko. Ang pangalan mo ay Chenze, di ba, ang boss ng bagong umuusbong na tech company? Hindi na niya ako hinintay pang sumagot.
Nagpatuloy siya, marami na akong nakitang katulad mo. Gumagamit ng mga paraan para makilala si Ate Liu. Gustong kumapit sa malaking puno ng pamilyang Liu, di ba? Huwag ka nang mangarap ng gising. Napatawa ako. Kung gusto kong makilala si Liu Ruyan, baka siya pa ang gustong makakita sa akin, no? Matagal ko nang kilala ang bawat pulgada ng katawan niya. Kailangan ko pa bang gumamit ng ganitong maliit na paraan? Naririnig ko na hindi siya ipinadala ni Liu Ruyan. Malamang ay kusa lang siyang kumikilos. Gustong magpasikat para tulungan siyang ayusin ang Tisuitor's love interests. Pero masama na nga ang loob ko ngayon. Nang marinig ko ang mga salitang ito, lahat ay isinisi ko kay Liu Ruyan. Noong una, hindi ko alam kung paano ko ayusin ito. Role-playing, di ba? Mahilig umarte, di ba? Prinsesa ng Golden Circle, di ba? Kung mahilig kang umarte, sabay tayong umarte. Nakangiti kong tinapik ang ulo ng babaeng may dilaw na buhok. Huwag kang mag-alala, darating ang panahon. Tiyak na ang Ate Liu mo ang magmamakaawang makilala ako. Pagkasabi nito, hindi ko na siya hinintay. Na may mukhang gusto pa akong turuan. Sumakay ako sa kotse na binuksan na ng driver. At umalis sa venue. Ilang araw pa akong nanatili sa labas bago umuwi. Ang bahay na tinitirhan namin ni Liu Ruyan ay isang malaking apartment na nahanap niya. Noon, sabi niya ay long-term rent. At ayaw niyang tanggapin ang pera ko. Sabi niya, sakto raw na naibenta niya ang copyright ng isang nobela. Kaya nakapagrenta siya ng matagal. Ngayon, kung iisipin ko, malamang ay sarili niyang bahay iyon. Anong renta-renta? Binuksan ko ang fingerprint lock. Isang pamilyar na anino ang biglang sumugod sa akin. Coco, miss na kita. Itinaas ni Liu Ruyan ang kamay para kunin ang bag ko. Gusto akong yakapin. Hindi ba't sabi mo, makakauwi ka na noong nakaraang 2 araw? May nangyari ba? Bakit ang tagal mo? Umiwas ako. Hindi ko siya hinayaang yakapin ako. Sa mga araw na nasa labas ako, marami akong naisip na kung ano-ano. Binabalikan ko lahat ng aming mga nakaraang usapan. Inaalala ang lahat ng aming pinagsamahan mula nang magkakilala kami hanggang ngayon. Gulong-gulo ang isip ko. Dahil hindi naging maayos ang pagsasama ng mga magulang ko. Kaya tungkol sa pagiging tapat sa isang relasyon. Ang pagbabaliwala sa aking mga hangganan. Akala ko kapag nakita ko ulit si Liu Ruyan, magagalit ako. O magkakaroon ng ibang negatibong emosyon. Pero nang yakapin niya ako, isa lang ang alam ng utak ko, galit ako. Pero totoo ring miss ko na siya. Nagkaproblema lang sa negosyo. Medyo may aberya. Pagod kong kinuskos ang aking sentido. Nilampasan ko si Liu Ruyan. Nagpalit ng sapatos at umupo sa sofa. Hindi niya nakuha ang dati niyang nakasanayang yakap. Si Liu Ruyan ay natigilan sa may pinto ng matagal. Bago dahan-dahang lumapit at umupo sa sofa. Coco di. Pahaba niyang sabi, nagpapahiwatig. Nagkunwari akong hindi naintindihan. Akala ko, matapos kong makita siyang seryoso ang mukha. Bilang sentro ng atensyon ng mga tao. Hindi ako masasanay sa kanyang pagpapakita ng kahinaan. Sa pusang malungkot na nakababa ang buntot. Ilang beses na akong huminga ng malalim. Pinipigilan ng sarili kong haplusin ang kanyang ulo. Galit nga ako, ang ugali talagang ito ang papatay sa akin. Pilit kong iniiwas ang tingin. Bumuntong hininga ako. Sabi ko nga, may kaibigan ako. Kamakailan ay gumawa ng isang kakaibang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi niya nakuha ang sagot ko. Nagpakita ng kaunting pagkagulat si Liu Ruyan sa kanyang mukha. Pero hindi siya nagtagal doon. Nang makita niyang lagi kong kinukuskos ang sentido ko. Lumapit siya at pinahiga ako sa kanyang hita. Minasahe ang mga pressure points sa ulo ko. Nakayuko siyang sumagot sa akin, ano? Itinago niya ang tungkol sa kanyang pamilya at pagkatao. Habang nakikipagrelasyon sa taong gusto niya. Ilang taon niyang itinago. Ano kaya sa tingin mo ang iniisip niya? Napahinto ang kamay ni Liu Ruyan. Siguro, pakiramdam niya hindi maganda. Nakapikit ako. Anong hindi maganda? Maganda ang pamilya niya. Maganda siya. Mayaman at makapangyarihan. Natahimik sandali si Liu Ruyan.
Biglang umiti. Hindi ko rin maintindihan kung ano talaga ang iniisip niya. Siguro, noong una, hindi niya nasabi. Kaya lalo nang hindi niya alam kung paano sasabihin sa bandang huli. Ang mapuputing maliliit na kamay ay bumaba mula sa noo. Minasahe hanggang sa pisngi. Kumukurap-kurap akong nakipagtitigan sa kanya. Nakikita ko lang ang sarili kong refleksyon sa magaganda niyang mata. Wala ka namang itinatagong lihim sa akin, di ba? Bigla kong tanong. Huminto ang kamay na kanina ay nagmamasahe. Coco di. Ikinumpara niya ang noo ko. Hinding-hindi ako magsisinungaling kay Coco. Pero maglilihim ka sa akin. Ngayon, kung iisipin ko tungkol sa kanyang pagkatao. Lagi siyang malabo. Hindi naman siya nagsinungaling. Ako lang ang tanga na hindi nag-imbestiga ng malalim. Bago pa niya ako mahalikan. Pinisil ko ang magkabilang pisngi ni Liu Ruyan. Sige na, pagod ako, kararating ko lang. Maliligo muna ako. Sa sumunod na panahon, hindi ko na sinubukang subukin pa si Liu Ruyan. Sakto namang may trabaho sa kumpanya. Naging abala ako sa trabaho. Paminsan-minsan ay sa kumpanya na ako natutulog. Matalino naman talaga siya. Kapag madalas na, hindi na iyon pagsubok. Kundi direktang pagtatanong na. Hindi naman talaga ako magaling umarte. Kapag masyado na akong mapanuyo, ako mismo ang nailang. Isa pa, hindi pa dapat matapos agad ang palabas na ito. Mabuti na lang at naniniwala talaga siya sa mga sinasabi ko. Hindi niya naisip na noong nagsinungaling akong may business trip, nanatili lang pala ako sa syudad. Kahit na may pagdududa siya sa mga tanong ko noong araw na iyon. Hindi niya nahulaan na ako mismo ang nakasaksi sa kanyang ipaglantad ng pagkatao. Kaya isang araw, habang nasa kumpanya ako, kakatapos ko lang magpadala ng mensahe sa ilang kaibigan sa negosyo. Biglang tumawag sa akin ang assistant ko. Boss D. Pautal-utal ang dalagita. Bumaba po kayo, tingnan ninyo. Medyo may problema po. Nagtataka akong bumaba. Paglabas ko ng elevator. Nakita ko si Liu Ruyan na pulang-pula ang mukha, hinarang ang assistant ko. Ayaw na ba sa akin ni Coco? Naiinis na ba si Coco sa akin ngayon? Ayaw na niya akong makita. Marami ba akong nagawang mali? Kaya ba galit sa akin si Coco? Amoy alak. Pabulong-bulong siyang nagtatanong sa assistant ko. Nang makita niya akong bumaba, parang nakakita ng tagapagligtas ang assistant ko. Agad niyang hinila si Liu Ruyan para lumingon sa akin. Dumating na si Coco mo. Hindi lumingon si Liu Ruyan. Nakasulat sa kanyang likod ang hindi ako naniniwala, sinungaling ka. Si Coco, para hindi ako makita sa kumpanya na natutulog. Paanong bababa yan? Tumayo ako sa likuran niya. Liu Ruyan, huwag mo nang harangin si Little Wang. Nagmamadali na siyang umuwi para kumain. Hindi makapaniwalang lumingon ang lasing. Nang makita niyang ako nga, bigla siyang sumugod sa akin. Doon lang, parang nakawala sa malaking panganib ang assistant ko. Sumenyas sa akin. At mabilis na umalis. Sa unang palapag ng kumpanya sa gabi. Kami na lang ni Liu Ruyan na lasing ang natira. Coco di. Paulit-ulit niyang sinasabi. Mahigpit na nakayakap sa baywang ko. Ayaw akong pakawalan. Pero mula simula hanggang wakas. Maliban sa pagtawag sa akin, wala na siyang ibang sinabi. Paulit-ulit lang niyang tinatawag akong Coco. Hinaplos ko ang likod niya. Ang dami mong ininom dahil ba pakiramdam mo kakaiba si Coco kamakailan? Mahina siyang sumagot, kamakailan, hindi lang ako pinapalapit ni Coco. Hindi na rin siya umuuwi ng bahay. Alam kong may dahilan si Coco sa lahat ng ginagawa niya. Pero medyo hindi ako mapakali. Bahagyang humigpit ang kamay sa baywang ko. Coco, iiwan mo na ba ako? Bumuntong hininga ako. Hindi kita iiwan. Hindi ako galit sa iyo at wala akong ibang nagugustuhan. Talagang may inaasikaso lang ako kamakailan. Hinaplos ko ang kanyang likod para pakalmahin siya. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa akin sa taas, tingnan mo ang mga report sa opisina ko. Kamakailan, may isang kumpanyang may bagong teknolohiya galing sa ibang bansa. Gustong makipag-partner sa akin. Talagang abala ako at hindi makasingit.
Bigla siyang tumingala. Talaga? Madaling suyuin si Liu Ruyan. Isang salita lang. Nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Naiwan na lang ang masayang ngiti. Parang pusang takot na maiwan. Hinaplos ko ang kanyang namumulang tainga. Komplikado ang ekspresyon ko. Matapos ang kaunting lambingan pa. Ang lasing na pusa ay sinuyo ko para sumama sa elevator. Pagpasok sa pahingahan ng opisina. Sobra na talaga ang nainom niya. Paulit-ulit na sinasabing samahan ko siya. Ayaw talagang bumitaw. Walang magawa, iniwan ko na ang hindi ko pa natatapos na trabaho. At nanatili sa tabi niya. Hindi ko na malayang nakatulog na rin ako. Kinaumagahan. Agad kong kinapa ang gilid ng kama. Pero wala akong nakapa kundi kawalan. Nang lumabas akong kinukusot ang mata. Nakaupo si Liu Ruyan sa upuan ko sa opisina. Nakatulala sa mga dokumento sa mesa ko. Gising ka na, Coco. Tumayo siya. Lumapit at hinaplos ang magulo kong buhok dahil sa pagtulog. Anong gusto mong kainin? Bibili ako. Tiningnan ko ang mesa sa opisina. Nakita mo ba ang bago kong proyekto? Ang ganda, di ba? Bagong proyekto. Ito'y isang sangay ng artificial intelligence na kamakailan lang umusbong sa ibang bansa. Matagal ko na itong inaasam. Kaya noong napunta ito sa kamay ko, medyo nasorpresa pa ako. Dati, hindi ko sinasabi ang mga ito kay Liu Ruyan. Kasi baka hindi niya maintindihan. Baka isipin niya wala kaming mapag-uusapan. Pero ngayon gusto ko lang makita kung anong dahilan ang gagawin niya para makalusot. Niyakap ako ni Liu Ruyan at Nyugyug. Coco. Kahit hindi ko masyadong naiintindihan, pakiramdam ko masyadong sakto ang pagdating ng kumpanyang ito. Matagal mo nang gusto. Tapos bigla na lang napunta sa kamay mo. Baka gusto mong tingnan ulit ng mabuti. Tinitigan ko siyang nakangiti. Hindi ka pa kasi nakapagnegosyo, se. Minsan, ganyan talaga ang pagkakataon. Isa pa, hindi ka ba naniniwala sa husay ko? Yumuko si Liu Ruyan at tiningnan ako. Ang mga mata niya ay basa-basa. Siyempre, magaling ang husay ni Coco. Iniisip ko lang na dapat maging mas maingat. Hinaplos ko ang ulo niya. Hindi sumagot. Gusto kong kumain ng crab roast soup dumplings. Nang makita niyang parang hindi ko pinansin ang suhestyon niya. Halatang medyo nabahala si Liu Ruyan. Sa mga sumunod na araw, madalas siyang pahiwatig na nagtatanong tungkol sa progreso ng proyekto ko. Hinihikayat akong pag-isipan ulit. Sa huli, nagmaktol pa siya at nagtantrums. Ayaw niyang makipag-partner ako sa kumpanyang iyon. At sa bawat pagkakataon, sinasagot ko lang siya ng hindi mo kasi naiintindihan. Na parang hindi ko talaga pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Habang papalapit ng papalapit, ang pakikipagtulungan sa kumpanyang ito. Pati ang petsa ng pagpirma ng kontrata ay naitakda na. Sa wakas ay hindi na siya nakatiis. Una, biglang kumilos ang Liu Corporation. Nakipagkumpetensya sa aking kumpanya para sa investment rights. Pagkatapos, kumalat ang balitang papasok na sila sa tech industry. Pero hindi ko pa rin isinuko ang investment na ito. Ilang beses sa bahay, may gustong sabihin sa akin si Liu Ruyan. Pero kapag tinitingnan ko siya, kumukunot ang noo niya at iniiba ang usapan. Habang papalapit na ang pagpapalit ng partner ng tech company na iyon, personal akong pumunta. Nangakong magbibigay pa ng 0% na bawas. Para makuha ang partnership na ito. Ang kumpanyang iyon ay gusto pareho. Sa huli, nag-aalangan. Balak pa nilang pag-bid-in kami kasama ang ilang maliliit na kumpanya. Pero alam ko, hindi hahayaan ni Liu Ruyan na umabot ako sa araw ng bidding. Pinili ko ang araw bago ang bidding. Kasama ang aking assistant, pumunta ako sa tech company na iyon. Pagkatapos maglibot sa walang taong kumpanya, mabilis kong nahanap ang conference room. Binuksan ko ang pinto. Ang dalagang nakaupo sa sofa ay nakayuko pa kanina. Walang emosyong nagbabasa ng dokumento. Ang magandang mukha niya ay puno ng kahulugan. Halos katulad ng naisip kong decision maker na nagpaplano. Pero pagpasok ko sa silid, tumingala siya at nakita ako. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Coco di.
Tawag ni Liu Ruyan. Bigla siyang nawala ng dating kahinahunan. Medyo natataranta ang ekspresyon. May problema ang kumpanyang ito. Hindi ko siya agad kinausap. Sa halip ay tumingin ako sa tabi. Sa namamahala ng tech company na ito. Gumagamit ng teknolohiyang matagal nang itinapon sa ibang bansa. Para manloko ng tao, di ba? Akala mo ba talaga sisiw lang ako? Ngumiti ako. Malinaw kong sininyasan siyang pakinggan ang sirena ng pulis sa labas. Mamaya, ipaliwanag mo sa mga tiyong pulis ang tungkol sa high-tech na iyan, ha? Habang pinagmamasdan kong dinala ng mga pulis ang mga tao. Bumuka ang bibig ni Liu Ruyan. Pero sa huli, wala na siyang ibang nasabi. Sa isang iglap, naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Hindi sa hindi ko alam na may problema ang kumpanyang ito. Mula simula hanggang wakas, wala akong balak na makipag-partner sa may problemang kumpanyang ito. Ang pag-arte ng ganitong eksena ay para lang kay Liu Ruyan. Para lumitaw siya sa harap ko bilang siya talaga. Sa totoo lang, simpleng panlilinlang lang ito. Kung nasa dati lang siyang matinong pag-iisip. Tiyak na hindi siya mahuhulog dito. Sayang, naguluhan siya. Matapos kong ipaliwanag sa mga pulis. Napupunta ako sa presinto mamaya para makipagtulungan sa investigasyon. Nagsalita si Liu Ruyan at pinalabas ang lahat ng taong kasama niya. Akmang lalapit siya para hawakan ang kamay ko. Pero nang malapit na, parang natakot siyang umatras. Na parang ang dating usap-usapang matapang at mabilis kumilos. Ay pawang imahinasyon lang ng iba. Coco, kailan mo nalaman? Ngumiti ako. Nalaman ng alin? Na niloloko mo lang ako. O na may ganito pala akong dakilang diyosa sa tabi ko para pasayahin. Medyo hindi mapakali si Liu Ruyan. Sorry, Coco. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Pero nagtago ka pa rin. 3 taon kang nagtago. Isang taong ganito katalino sa mga pamamaraan. Hindi ako naniniwalang sa loob ng panahong ito. Wala siyang naramdamang kakaiba o pagdududa. Siya. Sa huli, hinintay pa niya hanggang sa hindi na talaga pwedeng hindi sabihin. Bago niya inamin ang lahat. Hindi ko alam kung umaasa ba siya. O may iba siyang iniisip. Pero sa kabuuan, binigyan ko rin naman siya ng pagkakataon para hindi umabot sa ganito ang mga bagay. Iniisip mo ba na kapag nalaman ko ang pagkatao mo, susubukan kong sipsipin ang pamilya ninyo? Iniisip mo bang gahaman ako sa karangyaan? Tinanong ko ang mga haka-hakang naisip ko noon. Coco, hindi ko iyan naisip. Hinawakan niya ang braso ko. Totoong nagustuhan kita sa unang pagkita. Totoo rin ang nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Maliban sa pagkatao ng pamilya ko. Wala akong ibang itinago sa iyo. At hindi kita kailanman niloko. Natahimik ako. Lalo siyang nataranta. Noong nakaraang 2 taon dahil sa panloob na awayan sa pamilya. May gustong pumatay sa akin. Kaya napilitan akong magtago at lihim na magplano. Ipinaliwanag ni Liu Ruyan, wala pa akong nagustuhan noon. Tunay at tapat ang nararamdaman ko para kay Coco. Noong una, ayokong masangkot si Coco. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Nang tumagal, hindi ko na talaga alam kung paano sasabihin. Habang pinapatagal, lalo akong naduduwag. Lalo akong natatakot sabihin. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at hindi na sayang ang 3 taon na iyon. Kahit papaano, sa usaping pag-ibig, pareho kaming tapat sa isa't isa. Alam kong mahal mo talaga ako. Hinaplos ko ang ulo niya. Kung hindi, noong nakita kita sa auction. Nakipaghiwalay na sana ako sa iyo. Nang malaman kong may itinatago ka, lahat naisip ko. Maliban lang sa makipaghiwalay sa iyo. Pero kahit hindi tayo maghiwalay, hindi ibig sabihin hindi ako galit. Kahit isang bagay lang gusto kong malaman mo. Kapag may itinatago ang partner mo, hindi ka mapapakali. Mag-aalala ka, matatakot ka. Hindi ako isang bulaklak sa hardin na kailangang alagaan. Hindi mo kailangang magkunwaring. Para sa ikabubuti ko kaya ka naglilihim. Kaya kahit may makakaalam nito. At isiping nag-o-overreact lang ako. Kailangan ko pa ring ipaalam sa kanya. Na ito ang hangganan ko. Liu Ruyan. Pareho tayong may sapat na gulang at sariling pag-iisip.
Ginantihan ko ang paglilihim mo. Kung sa tingin mo sobra na, gawin mo ang sarili mong paraan. Kung paano mo gustong ayusin, ayusin mo. Seryoso ako, makikipagtulungan ako sa iyo para ayusin ito. Nagkibit balikat si Liu Ruyan. Naiintindihan ko. Kinabukasan matapos mangyari ang insidente. Pansamantala akong umalis sa bahay na tinitirhan namin ni Liu Ruyan. Wala siyang iminungkahing solusyon. At hindi rin siya nakipaghiwalay. Araw-araw lang siyang nagme-message sa API ng T. Coco. Hindi man lang nagbigay ng anumang paliwanag para sa sarili niya. Dahil galit pa rin, wala akong ni isang reply. Matapos kong pagplanuhan at gantihan si Liu Ruyan. Halos 1 linggo pa akong nanatiling kalmado ang itsura. Bago unti-unting nawala ang tensyon. Noon ko lang naisip, break na ba kami? Kung pagbabasehan ang reaksyon niya noong nahuli ko siya. Sabihin man niya o hindi, ganoon na rin iyon, di ba? Medyo malungkot. Pero hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Pagkatapos ng trabaho, wala akong patutunguhang nagmamaneho. Hindi ko alam kung bakit. Napadpad ako sa hotel kung saan ko balak mag-propose. Nakaupo sa naayos ng proposal site. Paulit-ulit kong tiningnan. Pero hindi ko pa rin magawang tanggalin ang mga ito. Sige na nga. Hindi naman mahirap mag-long-term rent ng isang hotel room. Iwanan na lang muna. Kapag maganda na ang mood ko, saka na. Nagmamaneho ako. Walang patutunguhang naglilibot sa syudad. Habang iniisip ko kung tatawag ba ako ng kasamang inom. Isang dumaraan ang kumatok sa bintana ng kotse ko. Pagbaba ko ng bintana. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may mabait na mukha. Ang kumuha ng isang rosas mula sa likuran niya. At iniabot sa akin. May nagpapabigay sa iyo nito. Ipinaliwanag niya sa accent na may halong dialekto. Isang napakagandang dalaga. Agad na sumagi sa isip ko ang anino ni Liu Ruyan. Isa lang itong rosas. Walang anumang salita. At walang mensahe sa chat API. Matapos kong magpasalamat, dahan-dahang umalis ang babae sa harap ng kotse ko. Bumaba ako ng kotse at naglibot. Pero wala akong makitang anino ni Liu Ruyan kahit saan. May tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, ang babaeng may dilaw na buhok na nagsalita ng kung ano-ano sa harap ko noon. Ay lumitaw sa harap ko na may pasa sa mata. Boss Chen. Ngumiti siya. Napasigaw sa sakit. Ito may nagpapabigay sa iyo nito. Iniabot sa akin ng babaeng may dilaw na buhok ang isang baukwet ng rosas. Boss Chen. Pasensya na po, ako po ang nagkamali noon, mali po ang mga sinabi ko. Huwag niyo na po sanang idamay si D. Malungkot siyang nagmakaawa. Hindi ko po dapat masamang pinag-isipan na gusto ninyong kumapit sa kanya. Wala po talaga akong masamang intensyon. Gusto ko lang pong tumulong na tanggalin ang mga suitor's love interests niya. Isa pa, noong araw na iyon. Dahil sinabi ng organizer na maraming palamuti na may kaugnayan sa pag-ibig. Kaya lang siya pumunta. Gusto niyang bilhin para sa inyo. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Noong araw na iyon, puro pakikipag-away lang ang inatupag ko. Hindi ko talaga napansin kung ano ang binili niya. Nang makita ko ang kaawa-awang itsura ng babaeng may dilaw na buhok, hindi ko napigilang matawa. Sige, naiintindihan ko na. Nang marinig niyang tumawa ako. Parang nakawala siya sa malaking panganib. Bago pa ako makapagtanong ulit. Mabilis siyang tumakbo at nawala. Sa bouquet ng rosas na hawak ko, naghanap ako. Pero wala pa ring note o anumang iba pa. Walang reaksyon din ang cellphone ko. Ngayon, bigla akong hindi makahula. Kung ano ang gustong gawin ni Liu Ruyan. Naghintay pa ako sandali sa lugar na iyon. Ang pangatlong taong may dalang rosas ay lumitaw sa paningin ko. Ang assistant ko pala. Kagabi pa lang, humingi na siya sa akin ng bakasyon. Hindi ko inaasahan na ang taong hindi sumasagot ng tawag na may kinalaman sa trabaho. Kapag nakabakasyon ay magpapakita rito. Boss. Hingal na hingal niyang iniabot sa akin ang napakalaking bouquet ng rosas. Kahit na laging nagpapakita ng EV si Ate Liu sa harap ko. Medyo nakakainis. Pero gustong-gusto ko pa ring makakita ng magagandang lalaki at babae na magkasama. Namumula ang mukha niyang sinabi,
tumutulong lang po akong maghatid ng bulaklak para sa kanya. Pero lubos ko pong iginagalang ang desisyon ninyo, boss. Hinding-hindi ko po kayo pipilitin. Kahit na gusto kong mag-ship ng CE couple. Tanggapin niyo man o hindi. Basta masaya kayo, okay lang po sa akin. Tahimik ko siyang tiningnan. Sa totoo lang, mas maganda ang katayuan ni Liu Ruyan. Dapat masaya ako, di ba? Hindi mo ba iisipin na nananaginip lang ako? Pinunasan ng assistant ko ang pawis. Kahit ano pa ang itinatago niya. Nagkamali pa rin naman siya, di ba? Ang parusahan at aminin ang pagkakamali, hindi ba't dapat lang nagawin iyon? Isa pa, ito'y sa inyong dalawa lang naman, Sa nakikita ko, sobrang mahal ka niya, no? Wala siyang nakikitang mali sa ginawa mo, Umiti ang assistant ko. Sige po, tapos na ang trabaho ko. Itutuloy ko na po ang bakasyon ko. Kumaway sa akin ang dalagita. Masiglang umalis sa paningin ko. Sa pagkakataong ito, sa malaking bouquet ng rosas. Nakakita ko ng isang papel na nakatupi na parang ulo ng pusa. Pagbukas ko, isa itong love letter. Ang nilalaman ay katulad ng unang isinulat niya. Noong nililigawan niya pa ako. Kaya lang, may dagdag na isang pangungusap sa huli, ang pusa ay pusa pa rin. Mamahalin ka niya magpakailanman. Alam din niya. Na lagi ko siyang iniisip na parang pusa, Sa sumunod na panahon, halos araw-araw, akong nakakatanggap ng regalo mula kay Liu Ruyan. At mga love letter. Pero hindi siya mismo nagpapakita sa akin. Online, hindi rin gaanong madalas ang kokop niya. Gamit lang ang pangalan ng pamilyang Liu, nag-iingay siya kahit saan. Halos ipaalam sa lahat na ang prinsesa ng Golden Circle ay kasalukuyang nagsisisi dahil sa nagawang pagkakamali. At nanliligaw sa kanyang boyfriend. Hindi ako tumugon sa kanyang mga ginagawa. Siya ay hindi rin nagmamadaling kumpirmahin ulit ang aming relasyon. Sa halip ay matyaga. At seryosong inuulit ang mga hakbang na ginawa niya noon para ligawan ako. Ang kontrol sa aming relasyon ay ganap niyang inilagay sa aking mga kamay. Hinahayaan akong gawin ang gusto ko. Sakto namang ilang araw na lang ay anibersaryo na ulit ng dati kong paaralan. Muli akong tumanggap ng imbitasyon mula sa aking guro. Para magbigay ng talumpati bilang isang matagumpay na nagtapos. Noong araw ng anibersaryo, dahil nasiraan ako ng sasakyan, nahuli ako ng matagal bago makarating sa paaralan. Nang pumasok ako sa auditorium, tumingala ako. At sakto kong nakita si Liu Ruyan na nagbibigay ng talumpati sa entablado. Nawala na ang lamig sa kanyang mukha. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Kasunod ng kanyang tingin, ang mga estudyante ay maingay na nagbubulungan. At hindi tumigil hanggang sa maupo ako. Patapos na ang talumpati ni Liu Ruyan. Ang estudyanteng host ay kinuha ang mikropono. At diretsyong nagtanong ng mga tanong mula sa script. Kung ang pangarap ninyo noong estudyante pa kayo ay iangat ang kumpanya ng inyong pamilya. Ngayong matagumpay na kayo. Ano pa po ang inyong pangarap? Nag-isip sandali ang dalaga sa entablado. Ang maging pusa ni Senior, kasama ba iyon? Ang mga estudyanteng kanina pa hindi mapakali ay lalo pang nag-ingay. Habang pumapalakpak ay lumingon para tingnan ang reaksyon ko. Kahit na mga college student na sila. Ano ba itong pinagsasasabi nila? Hindi ko napigilang takpan ang mukha ko at tumawa ng 2 beses. Sa kapabulong na humingi ng paumanhin sa school official sa tabi ko. Mabuti na lang at pagkatapos magsalita ni Liu Ruyan, hindi na siya nagpatuloy sa kalokohan. Sa halip ay ibinalik ang usapan sa tamang paksa. Nakaupo sa ibaba ng entablado. Sa ilalim ng ilaw tumingala ako. At maingat na pinagmasdan si Liu Ruyan. Sobrang iin ng mga tsismis. Siguro. Sa mundo ng negosyo, talagang magaling at mataas ang kanyang mga pamamaraan. Pero doon, katulad din siya kapag kaharap ko. Sapat na maliwanag at nag-aapoy. Parang apoy na hindi namamatay. Pagkatapos ng talumpati, pinalitan ko si Liu Ruyan. At gaya ng dati, umakyat para magsalita. Si Liu Ruyan ay nakaupo sa upuang inupuan ko kanina. Ginagaya ang ginawa ko kaninang pagtingala sa akin. Sa isang iglap, naalala ko noong una kaming nagkita.
Nagkataon ding napatingin ako sa audience. At nakita ko ang napakagandang babaeng ito. Binasa ko ang inihanda ko ng talumpati. Ang student representative na nagtanong kay Liu Ruyan kanina ay lumapit din para tanungin ako. Kung ganon, ano po ang inyong pangarap ngayon? Nag-isip ako. Pangarap kong maging maayos ang lahat. Muli na namang nag-ingay ang mga estudyante. Pagbaba ko sa entablado, naghihintay na si Liu Ruyan sa backstage. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang damit na suot niya noong una kaming nagkita. Iniabot niya ang kamay at hinarang ako gamit ang cellphone niya. Ako si Liu Ruyan, ang kasalukuyang presidente ng Liu Corporation. Namumula ang tainga niyang binuksan ang EET code. Pwede bang makilala si Coco? Pag-scan ko ng EET code, lumabas ang isang bagong sulat na love letter. Maliban sa pagsusulat ng love letter, pagbibigay ng bulaklak, at panliligaw na parang baliw. Wala ka na bang ibang bagong paraan? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiyak. Seryosong sinabi ni Liu Ruyan dahil sobrang gusto ko si Coco. Kaya pakiramdam ko walang magandang gawin. Pero pakiramdam ko rin hindi pwedeng walang gawin. Itinago ko ang cellphone sa bulsa. Matatamis na salita. Ngumiti siya. Kung ganon, napasaya ba ni Coco ang sarili niya sa matatamis na salita? Medyo masaya. Sabi ko, pero hindi maganda, di ba? Si Coco ay isa ring presidente. At isang presidente na may mataas na ambisyon sa karera. Ang hilingin sa aking maging isang supportive wife who stays at home ay hindi makatotohanan. Kahit na para sa pag-ibig, hindi ko babaguhin ang sarili ko. Sakto, bagay na bagay tayo, Sabi niya, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Kailangan lang ni Coco na gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kung kailangang may isa sa atin na mag-aasikaso sa bahay at isa sa labas, kaya kong maging yung nag-aasikaso sa pamilya. Sa totoo lang, wala naman talaga akong masyadong ambisyon sa karera. Ang pagsisikap kong panatilihin ang mga negosyong ito noon ay para lang matupad ang huling habili ng nanay ko bago siya mamatay. Nag-isip pa siya sandali at idinagdag. Kung gusto ni Coco na magka-baby tayo, magkaka-baby tayo. Kung ayaw niyang magka-baby, hindi ako magkaka-baby. Basta kung ano ang gusto ni Coco. Lahat ibibigay ko. Paano kung gusto ko ang negosyo ng pamilya ninyo? Pabiro kong tanong. Walang pag-aatubiling umiti si Ruyan. Sinabi ko na. Gustong-gusto kong maging pusa ni Coco. Kung ano ang gusto ni Coco, ibibigay ko lahat. Basta nandito ako. Kung ano ang gustong gawin ni Coco, tutulungan ko siya. Kung ako'y isang taong walang prinsipyo. Kung titignan ang pagiging love-struck ni Liu Ruyan, malamang kahit gusto kong manakit ng tao, maghuhukay pa siya ng hukay para sa akin. Ngayon kung iisipin ko, ang paglantad ng kanyang pagkatao ay parang pinagsama-sama na ang lahat ng hindi namin pinag-awayan at hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng ilang taon naming pagsasama, diretsong gumuhit ng isang linya. Kung malalampasan, magiging maayos ang lahat. Kung hindi malalampasan, maghihiwalay. Pero habang nag-aalangan ako sa pampang, ang taong nasa tabi ko ay matagal nang walang pag-aatubiling tumawid. Hawak ang pusong minsan ko ng pinagdudahan. Nagyayabang habang hinihintay ako. Ganyan ka rin ba sa labas? Paano na yung mga chismis na para kang si Yama, God of Death? Ngumiti si Ruyan. Kay Coco lang ako ganito. Hinawakan ng dalaga ang kamay ko at kimuko. Ang hindi nakikitang buntot sa likuran niya ay masayang kumakawag. Pagkatapos ng araw na iyon, tiningnan ko ang schedule ni Coco. Nalaman kong pumunta si Coco para bumili ng singsing. Para mag-propose sa akin. Kumukurba ang kanyang mga mata at kilay. Kaya Coco, kailan mo ako gagawing iyong eksklusibong pusa?